Magandang araw mga kabukid. Nandito kami ngayon sa baluarte ni Sir Isagani kung saan magkakaroon dito ng demo, no? Drone po ang gagamitin na mag-i-spray dito sa bukid ni Sir Isagani. At syempre, starring po dyan yung ating Maxi Grow Foliar dahil nagsisimula na po itong sumapaw. At ayan na nga po, ang hinihintay namin yung company ng ah, Agridome, ano? Yung kanila pong model dito ay yung Agras T40 at saka yung ginamit naman dyan na Agras T10, ano? Yung maliit po. Ibig sabihin, Agras T40, 40 liters po ang capacity. Good for 1 hectare na raw po yun, mga kabukid. At yung gagamitin naman natin dito ngayon na drone ay good for 10 liters, no? Shoutout Sir Charles Ramos. Ayan po, no? Talaga namang positive na positive ang aura ng aking bossing na si Sir Charles Ramos, no? Shoutout din po kay Sir Doming, yung kanyang bossing na bumaba pa galing Isabela, no? At gumagamit din po kasi si Sir Isagani ng kanilang produkto, no? Yung kanila pong company ay yung Rich Paul Company. Ayan. So ito po, medyo nagbibigay po ng briefing dito yung piloto nitong drone, no? Which is yan pong mag-ooperate nitong ah, drone na gagamitin. Shoutout Sir Alfred, ano? Ng kompleto. Ayan. So, yun po yung mga gagamitin natin. Inputs, no? Nakalagay po sa timba. So, lalapitan po natin yan maya-maya. So, ayan. Ito palang sistema, mga kabukid, ay tinitignan muna ng piloto, no? Or minamapping. Tinitignan yung sukat ng area or ng kung ilang ektarya po, no? Yun po yung i-set mismo sa remote control ng drone para makita po yung eksaktong sukat ng inyong lupa dahil ito pala ay pagka na-iset mo, hindi po siya lalampas, no? Ibig sabihin, kahit malayo na siya sa controller, ay hindi po lalampas. Hanggang dun lang po siya. So magaling, no? Talagang napag-aralan po ng mabuti ng naka-imbento po nito. Actually, ito po ay gawa ng DJI company, no? Itong drone na ito. So ayan, nakita nyo naman yung palay ni Sir Isagani. At ito po yung ating mga gagamitin. Siyempre, yan pong Wonder na gawa po ng Rich Paul, no? Nandyan po yung representative niyan, si Sir Charles, no? At saka si Sir Doming. So, yan po yung dalawang yan. Sila po ang representative ng Wonder Pro Bio, no? At siyempre, starring din po yung Celtima fungicide na matagal na rin pong ginagamit ni Sir Isagani. At yung Gold Rush ng CB Andrews, no? Para po sa mga brown hopper. At syempre, yung ating ZHC Maxi Grow. Ayan, shoutout po. At meron pang pahabol yung tubenta, no? Actually, tubenta lang po pinaglagyan pero silhouette po yan, laman niya, no? Shoutout Sir ayan, Cambiar K ng kay Marlon Beloria naman po, no? Kumpanyang Primera. Shoutout nga pala kay Kuya Mark Joseph Ginto at kay at kay Sir Michael Yantos, no? Konting oras na lang po at lilipad na po itong drone na ito, no? Siyempre, ipiprepare lang po natin yung inputs dahil nagpahanda po yung operator o yung piloto ng 40 liters na tubig. So, dyan po natin ilalagay lahat ng kailangan, no? So, meron po silang tinatawag dyan na less water, high volume, no? Ibig sabihin, konting tubig lang po yung magagamit natin, pero high dosage po ng gamot ang ating ilalagay, no? According po sa piloto, ay ma-absorb naman daw po ng ating halaman yun. Wala pong magiging problema, no? Yun po yung sinasabi ng pilot dyan. Maya-maya po may interview po yan at siya po ang magpapaliwanag kung bakit ganon, no? Ang
magiging sistema niyan, ano? Kasi 40 liters nga lang po ang capacity ng isang hektarya. So ito po, sinisimulan na po nating haluin. Hindi ko po na i-cover yung paglalagay ng ating MaxiGrow. Kaya po umitim yan dahil po sa ating MaxiGrow foliar, no? Yung ating CHC MaxiGrow. So yung nilalagay ngayon dyan ay yung Siltima fungicide ng BASF naman po. So ayan, dadagdagan pa rin po natin ng tubig yan para makumpleto po natin na 40 liters. So nandyan po lahat nilagay, no? So yung mga makakapanood niyan sasabihin masyadong over po yata yung ginawa. Pero hindi po. Ganun po talaga yung technique dyan, no? Yung tinatawag nilang low water, high volume, no? Maya-maya po, marinig nyo po yung sasabihin ng piloto dyan sa ginagawa nating pagmimix ng ating mga inputs, no? Sama-sama na po dyan. Kasi po yung ating MaxiGrow, mga kabukid, ay wala po siyang beneficial microbes. Kaya pwede po siyang mahaluan ng tinatawag na mga inorganic inputs naman po. So, ayan, ilalagay na po yung ating Gold Rush, no? Shout out po, CB Andros, baka naman. So, ayan. Half liter lang po yung ilalagay ni Sir Isagani. Kasi half liter, good for 1 hectare. Oh. Para doon sa magtatanong, baka isipin nyo po, konti yung tubig, napakadami pong gamot na nilagay. So, ang tawag doon, sir, ano? High concentrate, low volume. Yun, high concentrate, low volume. No. So, pakipaliwanag nga, boss, kasi baka marami magtaka. Kumbaga yung gamot natin is high concentrate siya, tapos yung volume ng tubig is mababa lang. So, yan po yung ginagamit namin. So, wala namang magiging problema sa tanim. Meron pa din. So, yun, mga kabukid, wala rin magiging problema sa tanim. Maganda pa rin yung magiging epekto niya. No? Okay, manong dyan. Oh. Dapat tong kakatabi ka ni sir, ma-videohan kita. Oh, yan. Wonder by Rich Paul Company. So, katabi ko po yung bossing dyan. 50 mil lang pala eh. So, ano namang benepisyo ng Wonder? Siyempre, Oh. sinasabi nila antibacterial, Ba't nila? antipunggal, anti-stress, anti-drought. Pag hindi dumating, antay-antay lang. At higit sa lahat, foliar na rin. Yun. Okay. Maraming foliar yung nakalagay dito. Ito, silwet. O yan, silwit. Nilagay lang po sa bote ng 2.20. Yung ating sticker spreader. Nagiging Bisaya na naman si Kabukid. So hindi po natin na videohan yung ating produkto. Sir, pero wala na po laman yan. Wala na po laman. Inuna ni Kuya Omi, ang taya naman, di ako tinawag. Pero yan po. Oh yan, oh. Oh, lalagay natin lahat. Oh, wala pong bias si Kabukid, ha. Lahat po nilalagay diyan. At lahat po pinipictures natin. Ganyan po tayo ka-transparent. Yan, kaya kulay itim yan dahil po doon sa ating MaxiGrow na nilagay. So ngayon, ang capacity po nito ay, sir? 10 liters. 10 liters. So sa isang hektarya, sir, ilang tank load or karga ng ating 1.3 po to, 4 na lipad. 4 na lipad po, mga kapatid. So 40 liters, kaya pala 40 liters yun. Ito po lahat. Karga. Naghihintay po ng paglipad nitong drone na ito. Sir, ano po bang brand nito? Agras T10. Agras T10. T10. No? Lagyan nyo po ng N. Matatawa ka. O yan. Oh. Ang dami naman kasi ilalagay na pangalan, sir. Bakit yun?
O, meron din siyang ano, yung talagang para sa eroplano, kung may kislap-kislap po. Hindi na po kayo mura lang ito. Si Sir, anong pangalan mo, Sir? James po. Si Sir James po, siya po yung piloto nitong ating drone. Sa mga magtatanong, Sir, saan po nakaka-avail? May office po kami sa Bungabon, UPC po. Bungapon po. Ano pong address? Magtanggol. Barangay Magtanggol. Sir, wala na ba doon si Sir Jude? Barangay Magtanggol, no? Jude. Kehano. Any contact number, Sir? Baka pwede nating ilagay sa ating vlog. Yung sa opisina na lang po, 0998 Ito, 968 puno. 2228. Okay, 0998 0998 963, sorry. 2228. Oh, 0998-963-2228. Yun, tatlong 2. Isang 8 sa dulo. Yun po mga kabukid, ano? Sa mga gusto pong mag-inquire nitong kuhan, hanapin nyo lang po si... Sino pong hanapin, Sir? Kahit ako na lang po, Peds Colobong Jr. po. Yun, si Sir Beds. Okay. So, ayan, puno na po. So, tignan natin ang paglipad nitong Inen. O, ayan. Ready for take off na po. Yung ating drone, ano, na may karga na po yung liquid na i-spray na po. Kaya lang pagpapasensyahan nyo na po dahil hindi po klaro yung nilalabas niyang liquid sa galing sa drone, ano, dahil medyo malayo po tayo. Ayan. Pero nagbubuga na po ng liquid po yan, ano. Hindi lang klaro. Ayan, yun, medyo klaro po pala. Ng konti. So, ganun lang po siya. Hindi naman siya pwedeng ilapit sa palay dahil, syempre, mahangin po yan. Kaya may certain distance po talaga na allowed, no? Or na sukat. So, I think mga 10 to 12 feet ang distance niya sa palay. Kasi pag nilapit niya mga kabukid ay talaga namang wasiwas, no? Imagine niyo po yung helicopter pagka lumalapag sa lupa ay talagang wasiwas lahat ng alikabok, ano, lahat ng pwede niyang ililipad niya. So, ganun din po itong drone. Pagka nilapit mo sa palay ay talaga namang itutumba nito yung palay mo. So, ganyan lang po yan. Grabe, no? Itong mga technology na lumalabas ngayon sa ating mga bukid. Even tumana mga kabukid, no? Pwede po silang mag-demo. Basta ang kanila pong request ay 1 hectare, yung minimum na lawak ng inyong ipadedemong lupa. So, ayan. Mantakin nyo po sa isang hektarya ay 7 to 8 minutes lang. So, yan po yung controller, ano? May camera din po yan. 7 to 8 minutes lang yung itatagal. Isipin mo kung meron kang 10 hektarya, a matter of 70 minutes, 1 hour and 10 minutes lang yung 10 mong hektarya. Wow, ganun kabilis na ngayon ang pag-i-spray. So, less na po tayo sa tao pagdating ng araw, no? At ito na po yung gagamitin lahat ng ating mga malalapat ang bukirin dyan. So, may malulungkot, mayroon ding matutuwa. So, yung malulungkot, magkakaroon po ng tinatawag na bawas sa labor, ano? Yung mga tao natin, hindi na natin sila masyadong mabibigyan ng trabaho. Dahil, mantakin nyo po kung tao po ang babayaran para mag-spray. So, yung 1 hektarya po sa 4 na tao, kaya po nila lang 1 oras. Pero pagka ganito po yung gamit nyo, yung 1 hektarya, 7 or 8 minutes lang po nila na i-sprayhan. So, yun po ang ginagawa nitong mga technology na lumalabas po ngayon sa ating panahon. At dati naman, wala naman tayong mga harvester, wala naman tayong mga tinatawag na traktora. So, ngayon po, no? Pamodelo na ng pamodelo, paganda na po ng paganda
yung mga lumalabas na mga traktora at harvester, no? So yan, re-refill po ulit tayo ng insecticide. Ubus na po yung 10 liters, no? So ang galing ng piloto. Shoutout sa'yo, kuya. Maglalagay na uli si Kuya Omi ng panibagong karga. So kada lapag, palit din po ng battery ito. No? Pero yung sabi nung piloto, sa malaki daw yung Agras T40 nila ay 1 hektarya, isang battery. Malaki po yon. So kasi 40 liters, mantakin nyo po yung laman ng drum na yan. Doon po ilalagay lahat yan. Wala nang sobra. Ito kasi every 10 liters lang to, mag-refill ka uli. Ganyan lang po yung ginagawang sistema. Paulit-ulit lang po ito. Magre-refill, lilipad, i-spray po ng drone, makokontrol. So, ayan, lilipad na naman yung ating drone. Nakakatuwa lang dahil napapabilis na po ngayon yung trabaho ng mga farmers. At syempre, medyo pricey lang po ito mga kabukid, no? Sabi po ni Sir Peds Kulubong, yung sales representative ng Agridome, nagre-range po ito 1.6 to 1.9. Wow, ganun kamahal itong equipment na ito, no? So talagang ang makaka-avail lang po talaga nito ay yung may kakayanan lang, ano? So, pero darating talaga ang time. Kasi dati wala namang mga harvester talaga. Nagagalit pa nga yung mga farmers eh. Pag may harvester, sinisira pa nila. Naalala ko pa nun, sinusunog pa nila. Pero ngayon, nagtatraffic na po ang harvester sa gitna ng palaya, no? Kahit nga mais eh, hina-harvester na. Dati po mano-mano, ngayon harvester na. Talagang sa papaganda na ang mga technology ngayon. Tanggapin man natin sa hindi, whether we like it or not, darating po ang panahon, magiging matraffic na rin po ang himpapawid every taniman, ano? Kasi yung Agras T40 nila, mga kabukid, ay pwede na pong lagyan ng binhi at i-spray, no? So instead na tao na ang magsasabog ng binhi, yung drone na rin po, no? Merong accessories yung Agras T40 nila na ikakarga mo ron yung 40 kilos na binhi. Siya na po ang magsasabog. So accurate din po, no? So next time ipipictures po natin yan, dahil nag-usap po kami ni Sir Peds na pag may mga demo silang ganun ay kukontakin nila tayo. So ipipictures din po natin yan, mga kabukid, para mapanood nyo po yung ganong technique, ganong sistema na pwede na rin pala yung drone ang direct seeding na tinatawag, ano? So talagang wala na. Paganda na po ng paganda ang mga technology ngayon natin sa pag-agrikultura. So ganyan lang po, mga kabukid, no? So yan yung tarpaulin natin ng CHC Agritech. Kitang-kita po natin dyan. So ito pa ulit-ulit lang po, back and forth lang po itong ating drone. Ayan, itong part na to ay Jasmine po ang variety na ito. So ipakikita ko naman yung genset, no, at battery na ginagamit dito sa drone. Yan, no. At nakakatuwa, no. Super fast charger po itong kanilang genset, no. 7 minutes flying time ng battery na itinatagal. 7 minutes din po, no, ang charging time. Pagka chinarge mo, 7 minutes lang din. Full, na siya. Full battery na. So, ayan, lipad lang ng lipad yan. Walang katapusang lipad ditong drone natin. Kasi sa dami po ng battery na baon itong Agridome company na ito. So, yung gilid, kung mapapansin nyo, ay ang tawag nila manual, minamanual na po nila, no? Kasi may mga possible na matamaan
yung drone, pero may sensor po siya eh. Pagka lumalapit po siya sa puno or poste, ay humihinto po siya, hindi po makontrol ng piloto. Talagang may siya, may sensor yan, hawak-hawak niya yung battery. O kada baba ay magpapalit ng battery. So last lagay na po ito ni Kuya Omi, no? 10 liters at inuubos na lang para sa tabihan. So ayan, ganun lang kabilis Mantakin nyo, 7 to 8 minutes lang ang tinatagal ng isang hektarya. No, paggamit nyo po yung isang modelo, yung mas malaki, kaya lang hindi available eh. Na-excite nga ako kasi isipin nyo, makakita kayo ng ganong kalaking drone, no? Kaya pong iangat yung 40 liters na tubig, no? Mabigat po yun, mga kabukid. Eh, kaso, yung nadala po nila, itong Agras T10, no? 10 liters lang po ang capacity. Pero anyway, ganun pa man, nakapagbigay pa rin tayo ng saya at idea sa ating mga kababayang farmers, no? So kung gusto nyo pong magpa-demo, kontakin nyo lang po yung number ko kaninang nilagay dyan. Hanapin nyo lang po si Mr. Peds Kulubong, no? Diyan po sa Bungabo, no? Barangay Magtanggol. Hanapin nyo lang po yung kanilang opisina sa Bungabon. So last take off na po ito ng ating drone, mga kabukid. So hanggang dito na lang. Ingat po kayo. Maraming salamat sa pagtutok ng bidyong ito.